Tila bumabagal ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malamig at tahimik na boardroom ng Lizares Group of Companies. Nakatitig lang si Vice sa mamahaling fountain pen na hawak niya. Ang dulo nito ay nakatutok sa huling pahina ng kontrata, pero ayaw gumalaw ng kanyang kamay. Ang bigat. Pakiramdam niya ay hindi lang pirma ang hinihingi sa kanya, kundi ang kalayaan ng buong pagkatao niya. Hiho, ano pang hinihintay mo? Ang boses ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay matalim at walang pasensya. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang signature pearl necklace at ang tingin na kayang magpatungo sa kahit sinong empleyado. Katabi nito si Sophie, ang babaeng pinili ng ina niya para maging asawa niya. Nakangiti si Sophie, pero hindi abot sa mata. Isang nangiting nagsasabing, "Pirmahan mo na yan, Vice. Wala kang kawala." Napabuntong hininga si Vice. Gusto niyang luwagan ang kanyang necktie. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng hangin sa loob ng kwartong iyon. Ito na ba ang buhay niya? Magpapayaman, magpapakasal sa hindi niya mahal, at magiging sunod-sunuran sa gusto ng ina niya habang buhay? Hinigpitan niya ang hawak sa ballpen. Pipirma na sana siya para lang matapos na ang lahat nang biglang, "Blag!" Bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Halos tumalon sa gulat ang mga board members. Mula sa labas, naririnig ang nagkakagulong boses ng mga security guard. "Bata, bawal dyan. Bumalik kayo dito." Pero huli na ang lahat. Dalawang maliliit na figura ang pumasok sa loob nang may taas noong kumpiyansa. Tila ba sila ang may-ari ng kumpanya? Natigilan si Vice. Nalaglag ang hawak niyang ballpen at gumulong ito sa makintab na mesa. Dalawang batang lalaki. Marahil ay nasa 7 taong gulang. Pareho ang suot na faded na t-shirt, maong shorts at rubber shoes na medyo luma na. Pero hindi ang suot nila ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Vice. Ang mga mukha nila, ang matangos na ilong, ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagkunot ng noo nila habang tinitignan ang mga matatandang nakapaligid sa kanila. Parang nananalamin si Vice sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Hindi lang isa, kundi 2 kopya ng sarili niya. Sino ang nagpapasok sa mga pulubing ito? Sigaw ni Doña Esmeralda. Tumayo ito at nanginginig sa galit. "Security, ilabas niyo sila!" Dumating ang 2 hingal na gwardya at akmang hahawakan ang mga bata. "Huwag niyo kaming hawakan!" Sigaw ng isa sa mga bata. Iyong may maliit na peklat sa kilay. Ang tapang ng boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Itinaas ni Vice ang kanyang kamay. "Wait. Let them speak." Kahit siya ay nagulat sa sarili niyang utos, pero may kung anong puwersa ang humihila sa kanya palapit sa 2 batang ito. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Ang kaba sa dibdib niya ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang kutob. Tumingala ang 2 bata kay Vice. Walang takot, walang alinlangan. "Ikaw ba si Vice Lizares?" Tanong ng batang medyo mas tahimik tignan. Hawak ang isang gusot na backpack. Tumango si Vice, hindi makapagsalita. Nagkatinginan ang 2 bata bago sabay na humarap sa kanya. "Sabi na bulong ng isa. "Kamukha nga natin siya, kuya." Napakunot ang noo ni Sophie sa gilid. "Excuse me? Anong sinasabi ng mga batang to? Vice, kilala mo ba sila?" Hindi pinansin ni Vice si Sophie. Nakapako ang tingin niya sa mga bata. "Sino kayo?" Huminga ng malalim ang batang may peklat sa kilay. Inayos nito ang kanyang tindig, parang isang maliit na sundalo na handang sumabak sa gera. "Ako si Lucas. Siya si Liam." Pakilala nito. Pagkatapos ay itinuro nito si Vice ng diretso sa mukha. "At ikaw ang papa namin." Natahimik ang buong boardroom. Dinig na dinig ang pagsinghap ni Doña Esmeralda. "Kalokohan!" Sigaw ng ina ni Vice. "Vice, huwag kang maniwala diyan. Modus lang yan. Security, kalad ka rin yun na palabas ang mga yan." Akmang lalapit ulit ang mga gwardya.
Pero mabilis na kumilos si Liam. Binuksan niya ang kanyang backpack at naglabas ng isang brown envelope. Iniabot niya ito kay Vice. Nanginginig ang kamay ni Vice nang tanggapin niya ito. Basahin mo, utos ni Liam. Ang boses ay seryoso at matalino para sa kanyang edad. Galing yan sa hospital database sa States. Hindi madaling kunin yan, pero magaling ang hacker na pinsan namin. Binuksan ni Vice ang envelope. Isang papel ang tumambad sa kanya. Isang DNA matching result at isang lumang donor file number na pamilyar sa kanya. Ang file number na akala niya ay nabaon na. Sa 50 taon na ang nakakaraan. Napatingin si Vice sa mga bata, tapos sa papel, at balik sa mga bata. Ang mundo niyang maayos, planado, at kontrolado ay biglang gumuho sa isang iglap. Ngumingumisi si Lucas, isang nangising naman na niya mismo kay Vice. Huli ka na, Papa. Huwag ka nang tumanggi. Dahil hindi lang kami ang sorpresa mo. May 2 pa kaming kapatid na naghihintay sa labas. Halos liparin na ni Shira ang kalsada ng Makati. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at nanlalabo na ang paningin niya dahil sa init at pagod. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat hakbang ay mabigat sa kanyang dibdib. Lucas, Liam, Diyos ko mga anak, huwag kayong gagawa ng gulo. Bulong niya sa sarili habang humahabol ng hininga. Kanina lang, gumuho ang mundo niya nang makita ang sulat na iniwan ng 2 sa ibabaw ng munting lamesa nila sa bahay. Isang punit na pahina ng notebook at ang sulat kamay ni Lucas na nagsasabing, Mama, pupuntahan lang namin si Papa. Huwag ka mag-worry. Paano siya hindi mag-aalala? Ang Papa na tinutukoy nila ay walang iba kundi si Vice Lizares, ang bilyonaryong CEO. Ang lalaking nasa tuktok ng mundo habang sila ay nasa laylayan lang. At higit sa lahat, ang lalaking hindi dapat makaalam na nag-exist sila. Narating niya ang higanting building ng Lizares Group para itong isang dambuhalang halimaw na gawa sa salamin at bakal na handang lumunok sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Dire-diretso siyang tumakbo papasok sa lobby. Ma'am, bawal po dyan! Sigaw ng receptionist na halatang na-shock sa itsura ni Shira. Nakapambahay na t-shirt, maong na pantalon, at buhok na sabog sa kakatakbo. Hinarang siya ng 2 security guard. Miss, lumabas ka kung ayaw mong kaladkarin ka namin. Banta ng isang gwardya. Nandito ang mga anak ko. Sigaw ni Shira. Nanginginig ang boses sa halo-halong takot at galit. Papasukin niyo ako. Kapag may nangyaring masama sa kanila, idedemanda ko kayong lahat. May kung anong tapang sa boses ni Shira na nagpatigil sandali sa mga gwardya. Ang tapang ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang mga supling. Sa gitna ng komosyon, bumukas ang elevator sa di kalayuan. Mula roon, lumabas ang isang grupo ng mga tao. Mga nakasuit, mukhang importante, at sa gitna nila, nakita niya, si Lucas at si Liam. Ang 2 pasaway niyang anak ay naglalakad na parang mga prinsipe na papaligiran ng mga security. Pero hindi sila nakaposas o tinatakot. Sa katunayan parang inaalalayan sila. Lucas, Liam, sigaw ni Shira. Lumusot siya sa pagitan ng mga gwardya at tumakbo palapit sa mga bata. Napalingon ang 2 bata. Nanlaki ang mga mata nila. Mama? Sabay nilang sabi. Agad na lumuhod si Shira at niyakap ng mahigpit ang 2. Amoy araw sila at amoy pawis, pero ito ang pinakamasarap na amoy sa mundo para sa kanya. Ligtas sila. Kayo talagang mga bata kayo. Pinalo niya ng mahina. Sa puwetan si Liam habang tumutulo ang luha niya. Mamatay ako sa kaba sa inyo. Ano bang pumasok sa isip niyo? Ma, sorry na, sabi ni Liam nakayuko. Gusto lang naman namin makita si Papa eh, katwiran ni Lucas. Tumigil ka, saway ni Shira. Tumayo siya at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng mga anak. Uuwi na tayo,
Ngayon din, hihilahin na sana niya ang mga bata palayo nang may narinig siyang boses. Isang boses na parang galing sa panaginip o bangungot na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 10 taon. Shira? Naniga si Shira. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa harap niya si Vice Lizares. Mas matangkad ito kaysa sa alaala niya. Mas gwapo, mas intimidating. Pero ang mga mata nito, ang mga matang dati, ay nakikita lang niya sa malayo sa campus grounds noong kolehiyo. Ay nakatitig ngayon ng diretso sa kanya. Parang tumigil ang ingay sa lobby. Wala ang mga gwardya, wala ang mga empleyado, silang dalawa lang. Bakas sa mukha ni Vice ang gulat. Parang nakakita ito ng multo. Ay, ikaw? Nauutal na sabi ni Vice. Tumingin ito kay Shira, tapos sa dalawang bata na hawak niya, tapos balik kay Shira. Doon na nagpanik si Shira. Alam niya ang tingin na yan. Yan ang tingin ng isang taong nagdudugtong-dugtong ng mga puzzle pieces. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng kunin ang mga bata. "Excuse me, sir," sabi ni Shira. Pilit pinapatigas ang boses kahit nanginginig ang tuhod niya. "Nagkamali lang ng pasok ang mga anak ko. Aalis na kami." Tinalikuran niya si Vice. "Tara na." Bulong niya sa mga bata. Halos kaladkarin na niya ang mga ito. Mabilis siyang naglakad palabas. Kailangan nilang makalayo. Kailangan nilang magtago. Pero bago pa siya makahakbang palabas ng pinto, naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa braso niya. Napahinto si Shira. Napapikit siya. "Sandali," sabi ni Vice. Ang boses nito ay mababa, seryoso, at puno ng awtoridad. Lumingon si Shira. Nakahawak si Vice sa braso niya. Hindi masakit, pero mahigpit. Yung klase ng hawak na nagsasabing hindi ka niya papakawalan. "Hindi ka pwedeng umalis, Shira," sabi ni Vice. Ang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa niya. "Bitiwan mo ako," madiin na sagot ni Shira. "Wala tayong dapat pag-usapan." Ngumisi ng mapait si Vice. Inilabas niya ang lukot na envelope na dala kanina ni Liam. "Wala?" tanong ni Vice. Tinitigan niya si Shira. Pagkatapos ay dahan-dahang inilipat ang tingin sa labas ng glass door ng lobby kung saan may dalawa pang batang lalaki, sina Lance at Leo, na nakadikit ang mukha sa salamin at kumakaway. Ibinalik ni Vice ang tingin kay Shira. "Sigurado ka bang wala tayong pag-uusapan tungkol sa 4 na anak ko?" Positibo, 99%. Nakatitig si Vice sa papel na nakalapag sa mahogany desk ng kanyang opisina. Ang resulta ng mabilisan at rush na DNA test ay parang isang hatol ng hukom. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na batang lalaki ang kumpirmadong kadugo niya. Sa kabilang panig ng kwarto, halos umusok ang ilong ni Doña Esmeralda sa galit. "Imposible to!" sigaw ng kanyang ina, sabay hampas ng mamahaling bag nito sa sofa. "Binayaran mo ang doktor, no? Sabihin mo, magkano ang hiningi mo para dayain ang resulta?" Nakatuon ang matatalim na tingin ni Doña Esmeralda kay Shira. Nakatayo si Shira sa sulok, yakap-yakap ang bunsong si Leo na nakatulog na sa balikat niya. Ang 3 pang bata, sina Lucas, Liam at Lance, ay nakapila sa likod ng ina nila. Tila mga sisiw na nagtatago sa ilalim ng pakpak ng inahin. Napansin ni Vice ang panginginig ng mga kamay ni Shira, pero nanatili itong nakataas ang noo. "Wala akong binayaran, senyora," sagot ni Shira. Ang boses ay mahinahon, pero matigas. "Kahit piso, wala akong hiningi sa inyo. Ang mga anak ko ang nagpumilit pumunta dito. Kung alam ko lang na ganito ang ugali ng lola nila, hinding-hindi ko sila hahayaang lumapit sa building na to." "Aba't sumasagot ka pa?" Akmang susugurin ni Doña Esmeralda si Shira. "Mama, enough." Ang boses ni Vice ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Tumayo siya at hinarang ang kanyang ina. Nagulat si Doña Esmeralda. Sanay itong sunod-sunuran si Vice sa kanya. "Vice,
Huwag mong sabihing naniniwala ka sa babaeng yan. Isa lang siyang gold digger na, Mama, lumabas muna kayo. Putol ni Vice. Seryoso ang kanyang mukha. Kailangan ko siyang makausap. Tayong dalawa lang. Pero Vice, leave us alone, please. Padabog na lumabas si Doña Esmeralda, pero bago isara ang pinto, nag-iwan ito ng isang banta. Aayusin ko ito sa paraang alam ko. Tandaan mo yan. Nang masara ang pinto, bumigat ang katahimikan sa loob ng opisina. Napahilot si Vice sa kanyang sentido. Tiningnan niya si Shira at ang 4 na bata. Ang opisina niyang dati ay simbolo ng kapangyarihan at katahimikan ay mukhang nursery ngayon. May kalat na biskit sa sahig na galing kay Lance. May gusot na papel sa sofa. Pero sa kabila ng gulo, naramdaman ni Vice ang kakaibang pintig sa dibdib niya. Sorry sa inasal ng mama ko. Panimula ni Vice. Hindi sumagot si Shira. Inayos lang nito ang pagkakabuhat kay Leo. Alis na kami. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Nakita niyo na ang resulta. Wala na kaming kailangan sa inyo. Sandali! Pigil ni Vice. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang folder. Ito ang problema niya kanina, bago dumating ang mga bata. Ang pressure ng board members, ang pagbagsak ng stocks dahil sa rumors ng pagiging playboy niya, at ang pilit na kasal kay Sophie. Tumingin siya kay Shira. Maganda pa rin ito. Walang kolorete sa mukha. Simple ang suot. Pero nandoon pa rin ang kinang na nagustuhan niya noong college. Biglang nabuo ang isang plano sa isip ni Vice. Isang plano na hitik sa risk, pero pwedeng solusyon sa lahat. Shira, be practical. Sabi ni Vice, bumalik ang pagiging negosyante sa tono niya. 4 ang anak mo. Mag-isa ka lang. Sa mahal ng bilihin sa Maynila, paano mo sila bubuhayin? Paano ang pag-aaral nila? Kumunot ang noo ni Shira. Kaya ko ang mga anak ko. Huwag mo kaming maliitin. Alam ko, sagot ni Vice. Pero kaya kong padaliin ang buhay nila at ang buhay mo. Huminga ng malalim si Vice bago ibinagsak ang kanyang alok. Pakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Shira. Muntik na niyang mabitawan si Leo. Ano? Kasal. Marriage. Pero sa papel lang. Mabilis na paliwanag ni Vice. Lumapit siya ng kaunti. Kailangan ko ng asawa para tumigil na si Mama sa pagrereto kay Sophie at para tumahimik ang board members. Kailangan ko ng image ng isang family man. Tinuro niya ang mga bata. At kailangan nila ng ama. Kailangan nila ng future. Sagot ko ang lahat. Bahay, eskwelahan, pagkain, luho. Lahat. Ang kapalit lang, magpapanggap tayong masaya. Isang pamilya tayo sa harap ng kamera at sa harap ng pamilya ko. Natahimik si Shira. Tinitigan niya si Vice na parang tinubuan ito ng 2 ulo. Pagkatapos, isang mapaklang tawa ang lumabas sa bibig ni Shira. Ibang klase ka rin, ano? Sabi ni Shira. Puno ng dismaya ang boses. Akala ko, nagbago ka na mula noong college. Pero ganun pa rin pala. Tingin mo sa lahat ng bagay, transaction. Tingin mo sa tao, nabibili. Umatras si Shira palayo kay Vice. Vice, hirap na hirap ako. Oo, minsan wala kaming ulam. Minsan, delayed ang bayad sa kuryente. Pero hindi ko ibebenta ang kalayaan ko at ang mga anak ko para lang sa pera mo. Ayokong lumaki sila na ang kilalang ama ay isang kontrata lang. Shira, isipin mo ang kapakanan nila. Ang kapakanan nila ay lumaki na may dignidad. Putol ni Shira. Alis na kami. Tinalikuran siya ni Shira. Ginising nito ang mga bata at mabilis na naglakad palabas ng pinto. Naiwan si Vice na nakatayo. Ang kamay ay nasa hangin pa. Hindi makapaniwala na tinanggihan siya. Sanay siyang nakukuha ang lahat. Sanay siyang pera ang nagpapatakbo ng mundo. Napahampas siya sa mesa. Damn it! Susundan sana niya si Shira. Pero natigilan siya nang marinig niya ang tunog ng cellphone ni Shira mula sa hallway. Dahil bukas pa ng kaunti ang pinto, dinig na dinig niya ang boses ni Shira.
At ang boses ng kausap nito na naka-loudspeaker dahil siguro ay inaayos ni Shira ang gamit ng mga bata. "Shira, huwag ka nang uuwi dito!" Sigaw ng isang boses ng matandang babae sa telepono. Ang landlady. "Aling Nena, bakit po? Magbabayad naman po ako bukas." Pakiusap ni Shira. Halatang nagpapanik. "Wala akong pakialam. May tumawag sa akin isang abogado. Ipasasara daw ang paupahan ko kapag hindi ko kayo pinalayas ngayong gabi. Nasa labas na ang mga gamit niyo. Huwag na kayong babalik." Tut, tut, tut. Narinig ni Vice ang pagsinghap ni Shira sa labas. Sumilip si Vice. Nakita niyang napasandal si Shira sa pader ng hallway, hawak ang cellphone, habang nakatingin sa kanya ang 4 na batang walang kamuwang-muwang na wala na pala silang uuwian ngayong gabi. Alam ni Vice kung sino ang tumawag sa landlady. Ang mama niya. Gumana na ang paraan ni Doña Esmeralda. Tinignan ni Vice si Shira. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat nito. Ang unti-unting pagguho ng tapang nito. Wala nang choice si Shira at alam yun ni Vice. Para silang pumasok sa loob ng isang higanteng refrigerator. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Shira nang tumapak siya sa loob ng mansyon ni Vice. Napakalaki, napakalinis at napakalamig. Ang sahig ay gawa sa marmol na kasing kintab ng salamin na parang mahihiya kang apakan kung hindi mamahalin ang tsinelas mo. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga painting na siguradong mas mahal pa sa kinita ni Shira sa buong buhay niya. Mahigpit ang hawak ni Shira sa kamay ni Lance at Leo. Sina Lucas at Liam naman ay nakabuntot sa likuran niya, tahimik at namamangha. "Wow!" Bulong ni Lance. Nanlalaki ang mga mata. "Bahay ba to o mall? Huwag kayong malikot." Saway ni Shira ng pabulong. "Huwag kayong hahawak sa kahit ano. Baka mabasag nyo ibenta ko kayo pambayad." Biro lang yon, pero may halong kaba. Pakiramdam ni Shira ay isa silang mantsa sa napakaputi at napakalinis na mundo ni Vice. Nasa unahan nila si Vice, naglalakad ng kampante habang kinakausap ang mayordoma na si Manang Fe. "Manang, paki-prepare ang guest rooms sa East Wing at magpaluto ka ng dinner, marami." Utos ni Vice. Lumingon si Vice sa kanila. "Feel at home, bahay nyo na rin ito ngayon." "Bahay namin?" Ulit ni Lucas. Agad na bumitaw ito sa pagkakahawak sa damit ni Shira at tumakbo papunta sa malaking hagdanan. Unahan sa taas. "Lucas, sandali!" Sigaw ni Shira. Pero huli na. Sumunod na rin si Liam, tapos si Lance at pati na rin ang bunsong si Leo. Nagtakbuhan ang 4 na pasaway sa malawak na sala. Umalingaongaw ang mga tawa at sigaw nila sa tahimik na mansyon. Kinabahan si Shira. Nakita niyang muntik ng mabunggo ni Liam ang isang mataas na vase sa gilid. "Liam, mag-ingat ka." Crash! Natigil ang pagtibok ng puso ni Shira. Nabasag ang vase. Kalat-kalat ang porselana sa makintab na sahig. Tumahimik ang buong paligid. Ang 4 na bata ay napatigil sa pagtakbo, gulat na gulat, at takot na nakatingin sa nabasag na gamit. Napapikit si Shira. Tapos na. Palalayasin na kami. Inaasahan na niya ang sigaw. Inaasahan na niya ang sumbat. Gaya ng ginagawa ng landlady nila. Gaya ng ginawa ng nanay ni Vice. "Sorry po, hindi ko sinasadya." Naiiyak na sabi ni Liam. Dahan-dahang iminulat ni Shira ang kanyang mga mata. Nakita niyang lumapit si Vice sa kinaroroonan ng nabasag na vase. Seryoso ang mukha nito. Lumuhod si Vice sa harap ni Liam. Napigil ni Shira ang hininga niya. Hahampasin ba niya ang bata? "Nasugatan ka ba?" Tanong ni Vice. Ang boses nito ay mahinahon, malayo sa inaasahan ni Shira. Umiling si Liam. Tumutulo na ang luha. "Sorry po, Papa. Mahal po ba yan? Wala po kaming pambayad." Hinawakan ni Vice ang balikat ni Liam at marahang pinunasan ang luha nito gamit ang hinlalaki. "Gamit lang yan, Liam. Nabibili ang vase.
Pero kung nasugatan ka, hindi yun mabibili ng pera ko, sabi ni Vice. Tumingin ito sa ibang mga bata at pagkatapos ay kay Shira. Okay lang, walang magagalit. Napatulala si Shira. Sa sandaling iyon, parang naglaho ang imahe ng aroganteng CEO at nakita niya ang isang lalaking marunong magpahalaga sa tao kaysa sa bagay. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang emosyon na ayaw niyang pangalanan. Ang hapunan ay isang disaster. Nasanay si Vice na kumain sa mahabang mesa ng mag-isa na ang tanging tunog ay ang pagtampal ng kubyerto sa plato. Pero ngayon, parang fiesta. Akin yan! Sigaw ni Lance habang inaagaw ang fried chicken kay Leo. Ma, penge pang kanin, hirit ni Lucas. Dahan-dahan naman, saway ni Shira na halos hindi na makakain sa kakaasikaso sa apat. Nahihihiya siyang tumingin kay Vice na nasa kabisera. Vice, pasensya na. Hindi sila sanay sa fine dining. Tinitigan ni Vice ang gulo. May kanin sa placemat, may tumapon na juice. Pero sa halip na mainis, nakita ni Shira ang isang maliit na ngiti sa labi ni Vice. Yung ngiti na parang ngayon lang ulit nagamit. It's refreshing, sabi ni Vice. Kumuha ito ng fried chicken gamit ang kamay, na ikinagulat ng lahat, pati na ng mga katulong na nakatayo sa gilid. Mas masarap pala pag nakakamay. Napangiti na rin si Shira. Sa ilalim ng magagarang ilaw ng chandelier, sa gitna ng ingay ng apat na bata, naramdaman niya ang init ng isang pamilya. Kahit peke, kahit laro lang ang lahat. Gabi na nang mapatahimik ni Shira ang mga halimaw. Tulog na ang apat sa malambot na kama ng guest room. Nauhaw si Shira, kaya lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Tahimik na ulit ang mansyon, pero hindi na ito kasing lamig ng kanina. Habang naglalakad siya sa pasilyo pabalik sa kwarto, bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Vice. Napatigil si Shira. Bagong ligo si Vice. Nakasuot lang ito ng loose na t-shirt at pajama at basa pa ang buhok nito. Amoy na amoy ni Shira ang sabon. Amoy mint at mamahaling pabango. Ang gwapo, walang duda. Biglang bumalik kay Shira ang alaala noong college. Kung paano niya tinitignan si Vice mula sa malayo sa library. Kung paano siya kiligin kapag napapadaan ito sa kantin. Ang campus crush na hindi maabot. Ngayon, nasa harap na niya. Asawa niya. Sa papel. Shira, bati ni Vice. Medyo nagulat din ito na makikita siya. Gising ka pa? Oo. Uminom lang ng tubig. Nauutal na sagot ni Shira. Hinigpitan niya ang hawak sa baso para itago ang panginginig ng kamay niya. Ikaw? Di ako makatulog. Naninibago sa ingay. Biro ni Vice. Sabay haplos sa batok niya. Nagkatinginan sila. May kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Yung klase ng tinginan na parang may gustong sabihin ang mga mata pero pinipigilan ng bibig. Salamat, biglang sabi ni Shira. Sa kanina, sa hindi pagagalit kay Liam. Lumambot ang ekspresyon ni Vice. Humakbang ito ng isa palapit. Gagawin ko ang lahat para sa kanila, Shira, at para sa'yo. Tutuparin ko ang usapan natin. Ang lapit na niya. Naamoy na ni Shira ang init ng katawan nito. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang magpahinga sa mga pangako nito. Good night, Vice. Mabilis na sabi ni Shira bago pa siya gumawa ng bagay na pagsisisihan niya. Tinalikuran niya ito at mabilis na naglakad. Good night. Pahabol na bulong ni Vice. Pagpasok ni Shira sa kwarto, sumandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kinuha niya ang cellphone niya. Tumatawag si Jigs. Lumabas siya sa balcony ng guest room para hindi magising ang mga bata. Hello, Jigs! Bungad niya. Ate, kamusta? Okay ba kayo dyan? Hindi ba kayo sinasaktan ng monster na yan? Sunod-sunod na tanong ng pinsan niya. Napangiti ng malungkot si Shira. Hinawakan niya ang buhok niya
at kinapa ang lumang silver hair clip na suot niya. Ito ang lucky charm niya. Okay lang kami, Jigs. Mabait naman siya. Sa mga bata, sagot ni Shira. Sa'yo? Ate, ingatan mo puso mo ha. Tandaan mo, negosyo lang to sa kanya. Napatingin si Shira sa buwan. Hinugot niya ang hair clip at tinignan ito. Luma na ito. Medyo kupas na ang kintab, pero ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Alam ko naman yun, Jigs. Bulong ni Shira. Ang boses ay puno ng nostalgia. Pero alam mo ba kung bakit ako pumayag? Bukod sa mga bata? Bakit? Dahil sa kanya. Sagot ni Shira habang hinahaplos ang clip. Naalala mo ba nung college? Nung nawalan ako ng pambayad sa project, tapos may nag-iwan ng envelope sa locker ko na may lamang pera at itong hair clip? Walang pangalan. From a friend lang. Bumuntong hininga si Shira. Feeling ko si Vice yun, Jigs. Alam kong imposible, pero yun ang rason kung bakit minahal ko siya noon sa malayo. Kaya kahit peke ang kasal na to, yung nararamdaman ko, baka bumalik. At yun ang kinakatakutan ko. Hindi alam ni Shira, sa kabilang balcony, ilang metro lang ang layo, nakatayo si Vice. Hawak ni Vice ang sarili niyang baso ng tubig. Narinig niya ang lahat. Napatitig siya kay Shira mula sa dilim. At sa hair clip na hawak nito, ang hair clip na siya mismo ang bumili 10 taon na ang nakakaraan. Masarap ang gising ni Vice. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi bigat ng trabaho ang una niyang naramdaman pagmulat ng mata, kundi ang amoy ng sinangag at pritong itlog na umaalingasaw mula sa baba. Bumangon siya at napangiti ng maalala ang narinig niya kagabi sa balcony. Ang hair clip. Itinago yun ni Shira sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, kahit papaano, may puwang siya sa puso nito. Vice, umayos ka. Bulong niya sa sarili habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Huwag kang kiligin. Business deal pa rin ito. Pero nang bumaba siya sa dining area, tila nalusaw ang business deal sa isip niya. Nakita niya si Shira na naglalagay ng pagkain sa plato ni Leo. Nakasuot ito ng simpleng floral dress na binili ni Vice kahapon. Ang buhok nito ay nakapusot gamit ang silver hair clip. Napahinto si Vice sa hagdan. Ang ganda niya. Papa, kain na! Sigaw ni Lance na may kanin pa sa pisngi. Paunahan sanang lumapit si Vice sa mesa nang biglang bumukas ang main door. Ang tunog ng matutulis na takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig, kasabay ng isang matinis na boses na pamilyar kay Vice. Oh my God! Is this a refugee camp? Natigil ang lahat sa pagkain. Pumasok si Sophie, ang ex-fiancé na pilit na inirereto ng ina niya. Nakasuot ito ng designer dress at oversized sunglasses, bit-bit ang isang Hermes bag. Kasunod nito si Doña Esmeralda na mukhang displeased sa nakikitang saya sa hapagkainan. Sophie, Mama, bati ni Vice na wala ang ngiti sa labi. Lumapit siya para harangin ang mga ito. Anong ginagawa niyo dito nang walang pasabi? Binibisita ko lang ang mga apo ko, sabi ni Doña Esmeralda ng may halong sarkasmo. At sinama ko si Sophie para turuan ang babaeng yan ng proper etiquette. May charity event tayo bukas at ayokong mapahiya ang pamilya. Tinanggal ni Sophie ang shades niya at tinignan si Shira mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay parang nakakita ng ipis sa loob ng mansyon. So this is the mother? Tawa ni Sophie. Vice, seriously? Mukha siyang yaya na nag-feeling senyorita. Nakita ni Vice ang pagyuko ni Shira. Nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa kutsara. Kumuyom ang kamao ni Vice. Sophie, watch your mouth. Nasa pamamahay ko kayo. It's okay, Vice. Mahinang sabi ni Shira. Tumayo ito. Ipaghahanda ko po kayo ng merienda sa garden. Make sure it's Earl Grey, ha? At wag masyadong matamis. Utos ni Sophie na parang si Shira ang katulong.
Go na. Chop-chop. Gusto sanang sumabog ni Vice, pero pinigilan siya ng tingin ni Shira. Ang mga mata nito ay nagsasabing, hayaan mo na, para wala ng gulo. Lumabas si Shira, papuntang kusina. Pero hindi napansin ni Nina, Sophie at Doña Esmeralda na ang 4 na bata sa hapagkainan ay hindi na kumakain. Nagkatinginan sina Lucas at Liam, isang tinginan na puno ng mischief. Sa garden, nakaupo sina Sophie at Doña Esmeralda sa ilalim ng parasol. Nagdala si Shira ng tray ng tea at biscuits. Habang nilalapag niya ito, sinadya ni Sophie na itulak ng konti ang teacup gamit ang siko niya. Tumapon ang mainit na tsaa sa kamay ni Shira. Aray! Napabitaw si Shira sa tray. Nahulog ito sa damuhan. Oh my gosh! Look what you did! Sigaw ni Sophie, nagpagpag ng damit kahit hindi naman natapunan. Ang clumsy mo naman! Sayang ang imported tea set ni Tita Esmeralda. Sorry po, hindi ko sinasadya. Nanginginig na sabi ni Shira habang pinupulot ang mga basag. Mapula na ang kamay niya. Nanood lang si Vice mula sa glass door ng sala. Handa na siyang sumugod palabas para ipagtanggol si Shira. Pero natigil siya nang makita niya ang 4 na anino na gumagapang sa likod ng mga bushes sa garden. Si Lance, may hawak na garapon. Si Leo, may hawak na water gun. Biglang sumigaw si Lucas. Attack! Mula sa bushes, hinagis ni Lance ang laman ng garapon sa kandungan ni Sophie. Isang malaki, mataba, at basang palaka. Ang tili ni Sophie ay halos bumasag sa eardrums ni Vice. Napatalon ito sa upuan, nagpapadyak at nagwawala. Palaka. Get it off me. Yuck, yuck. Hindi pa nakontento si Leo. Fire in the hole. Tinira niya ang water gun na may lamang chocolate syrup, splat, sapul sa mukha ni Sophie. Ang maputi at makinis niyang mukha ay puno na ngayon ng kulay putik na likido. Tawa ng tawa ang 4 na bata na lumabas mula sa pinagtataguan. Buti nga sa'yo. Bruha ka kasi. Sigaw ni Liam. You little brats. Galit na sigaw ni Doña Esmeralda. Security! Hulihin ang mga batang yan. Doon na kumilos si Vice. Binuksan niya ang glass door at mabilis na naglakad papunta sa garden. Ang awtoridad na lumalabas sa kanya ay sapat na para mapatigil ang mga security guards. Walang gagalaw sa mga anak ko. Matigas na utos ni Vice. Lumapit siya kay Shira na nakaluhod pa rin sa damuhan. Itinayo niya ito at tiningnan ang namumulang kamay nito. Vice, look at me! Hysteric na sigaw ni Sophie habang tumutulo ang chocolate syrup sa mukha. Pinalaki mo ang mga batang yan na walang modo. Parang ang nanay nila. Mga squatter. Binitawan ni Vice ang kamay ni Shira at hinarap si Sophie. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Get out! Natigil sa pagtili si Sophie. What? Lumabas ka sa bahay ko, Sophie. Pag-uulit ni Vice, mas mababa pero mas nakakatakot ang boses. Insultuhin mo na ako, wag lang ang pamilya ko. Ang babaeng tinatawag mong squatter, siya ang babaeng pinakasalan ko. At ang mga batang tinatawag mong walang modo, sila ang mga tagapagmana ng lahat ng meron ako. Hinawakan ni Vice ang baywang ni Shira at hinila ito palapit sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Shira, pero hindi ito dahil sa takot, kundi sa gulat. Mula ngayon, bawal ka nang tumapak dito. Dagdag ni Vice, tumingin siya sa ina niya. At Mama, kung hindi niyo kayang respetuhin ang asawa at mga anak ko, mas mabuti pang wag na rin kayong pumunta dito. Vice! Pigil hiningang tawag ni Doña Esmeralda. Pero hindi na nakinig si Vice. Hinarap niya si Shira. Sa harap ng ina niya, sa harap ni Sophie, at sa harap ng mga anak nila, dahan-dahan niyang inangat ang mukha ni Shira. Ayos ka lang ba? Bulong niya. Tumango si Shira, naluluha.
Dahan-dahang hinalikan ni Vice ang noo ni Shira. Isang halik na matagal, mainit, at puno ng pangako. Hindi ito para sa palabas. Hindi ito para inisin si Sophie. Ginawa niya yon dahil gusto niyang iparamdam kay Shira na kakampi niya ito. Naramdaman niya ang pagkahawak ni Shira sa dibdib niya. Tara na sa loob. Yaya ni Vice. Gamutin natin ang paso mo. Habang naglalakad sila papasok, kasama ang 4 na batang tuwang-tuwa sa tagumpay, naramdaman ni Vice na parang nasa alapaap siya. Ito pala ang pakiramdam ng ipaglaban ang taong mahal mo. Iniwan nila sa garden ang nagwawalang si Sophie at ang tulalang si Doña Esmeralda. Pagpasok sa sala, inupo ni Vice si Shira sa sofa. Kukuha sana siya ng first aid kit nang biglang mag-vibrate ng sunod-sunod ang cellphone niya sa bulsa. Hindi ito ordinaryong text. Ito ang special alert tone na konektado sa private server niya. Kumunot ang noo ni Vice. Kinuha niya ang phone. Isang pulang notification ang nasa screen. System alert. Unauthorized access detected. File accessed. Project Destiny Tumabotikon encrypted source IP. Trace to local device. Nanlamig ang buong katawan ni Vice. Nawala ang kilig. Nawala ang saya. Ang file na yon. Iyon ang naglalaman ng katotohanan kung paano niya minanipula ang donor selection list 10 taon na ang nakakaraan para siguraduhin siya ang mapipili ni Shira. Kung may naka-access noon, tapos na ang lahat. Napatingin siya kay Shira na nakangiti habang kinakausap ang mga bata. Sino ang may alam? Sino ang nagbukas? At ang mas nakakatakot na tanong, gaano katagal bago malaman ni Shira na ang tadhana na pinaniniwalaan niya ay isa palang planadong proyekto? Parang bumalik si Shira sa pagiging 18 anyos. Nakatingin siya sa salamin habang inaayos ang laylayan ng suot niyang simpleng puting bestida. Hindi ito galing sa mamahaling butik ni Vice. Ito ang paborito niyang damit na binili pa niya sa ukay-ukay, pero ito ang pinili niyang suotin para sa gabing ito. Maang ganda mo, napalingon si Shira. Nasa pinto si Lucas at Liam, nakangisi. Talaga ba? Tanong ni Shira, medyo nahihiya. Hindi ba masyadong simple? Perfect na yan, ma, sabi ni Lance na sumingit sa gitna ng kambal. Para ma-in love lalo si Papa. Uy, anong in love? Saway ni Shira, pero naramdaman niya ang pamumula ng pisngi niya. Trabaho lang to. PR stunt. Kailangan makita ng media na sweet kami. We, sabay-sabay na sabi ng tatlo. Bumunghalit sila ng tawa bago tumakbo pababa. Huminga ng malalim si Shira. Kalma, Shira. Dati lang to. Fake date. Pero nang bumaba siya sa hagdan at nakita si Vice na naghihintay sa paanan nito, nalimutan niya ang salitang fake. Wala ang stiff na suit at tie ni Vice. Nakasuot ito ng polo shirt na itim na nakatupi ang manggas hanggang siko at maong pants. Simple lang, pero bakit parang mas gwapo ito tignan kaysa sa mga magazine cover? May hawak itong isang pumpon ng sunflower, ang paborito niyang bulaklak nung college. Paano niya nalaman? Pagbaba ni Shira, inabot ni Vice ang bulaklak. Para sa'yo, sabi ni Vice. Ang boses nito ay may halong kaba na hindi bagay sa isang bilyonaryo. Ready ka na? Tumango si Shira. Saan tayo pupunta? Sa hotel-restaurant ulit. Ngumiti si Vice. Isang ngiti na umabot sa mga mata niya. Hindi. Sa lugar kung saan kita unang nakita. Hindi makapaniwala si Shira nang huminto ang sasakyan ni Vice sa harap ng isang pamilyar na hilera ng mga food stalls sa labas ng dati nilang universidad. Ang Heplock, ang paboritong kainan ng mga estudyante. Mausok, maingay, amoy ihaw, at puno ng tawanan. Seryoso ka? Tanong ni Shira habang bumababa sila ng kotse. Kakain ang CEO ng Lizares Group ng isaw? Bakit hindi? Hamon ni Vice. Hinawakan niya ang kamay ni Shira. Ang init ng palad nito ay agad na dumaloy sa sistema ni Shira. Dati,
Lagi kitang pinapanood dito. Nakaupo ka dun sa pangatlong mesa, umu-order ng kwek-kwek at buko juice. Habang nagre-review, natigilan si Shira. Pinapanood mo ako? Napakamot ng batok si Vice, medyo namula ang tenga. Stalker mode, I know. Pero, torpe ako nun eh. Hindi ako makalapit kasi lagi kang seryoso mag-aral. Piling ko istorbo ako. Natawa si Shira. Vice, kung lumapit ka noon, baka nalaglag ako sa upuan. Campus crush ka kaya? Way? Oo nga. Naglakad sila papunta sa tindahan. Ang mga tao ay napapatingin sa kanila. Isang gwapong lalaki at magandang babae na mukhang artista pero kumakain sa bangketa. Pero sa sandaling iyon, parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Umorder si Vice. Nakakatuwang tignan na ang kamay na sanay pumirma ng ₱1,000,000 kontrata ay medyo lito sa pagtusok ng fishball. Ganito kasi, turo ni Shira. Tinulungan niya si Vice na lagyan ng sauce ang stick nito. Nagdikit ang mga balikat nila. Nagtama ang mga paningin. Sa gitna ng usok ng ihawan, narinig ni Shira ang tibok ng puso niya na mas malakas pa sa ingay ng mga jeepney. Naupo sila sa isang monoblock table. Kumain, nagkwentuhan, tumawa. Pinag-usapan nila ang mga teacher nilang masungit noon, ang mga pangarap nilang hindi natupad, at ang mga pangarap nilang nabuo nang hindi inaasahan. Alam mo, sabi ni Vice habang pinupunasan ang gilid ng labi ni Shira gamit ang tissue. Sana, noon pa ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sana hindi tayo nagkasya sa tinginan lang. Natigilan si Shira. Tinitigan niya si Vice. Wala siyang nakitang pagpapanggap. Baka hindi pa yun ang tamang panahon, bulong ni Shira. Baka kailangan muna nating dumaan sa iba't ibang daan para magkita ulit dito, kasama ang 4 na makukulit. Hinawakan ni Vice ang kamay ni Shira sa ibabaw ng mesa. Pero ngayong nandito ka na. Hindi na kita papakawalan, Shira. Hindi na dahil sa kontrata. Hindi dahil sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Shira. Dahil gusto kita. Pagpapatuloy ni Vice. Noon pa. At lalo na ngayon. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa sunken garden ng universidad. Madilim na. Tanging ang mga poste ng ilaw ang nagbibigay liwanag. Malamig ang simoy ng hangin. Kusa na lang inakbayan ni Vice si Shira para bigyan ito ng init. At kusa na ring sumandal si Shira sa dibdib ni Vice. Ang komportable, ang payapa. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Humarap si Vice kay Shira. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Shira. Ang mga daliri ni Vice ay marahang humaplos sa pisngi niya, pababa sa kanyang panga. Napapikit si Shira, alam niya ang mangyayari. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot. Hindi siya nag-iisip, gusto niya ito. Shira, bulong ni Vice. Dahan-dahang inilapit ni Vice ang mukha niya. Naamoy ni Shira ang pamilyar na amoy nito, mint, at ang faint na amoy ng usok ng barbecue na kumapit sa damit nito. Isang perpektong timpla ng realidad at pantasya. Nang maglapat ang kanilang mga labi, parang sumabog ang fireworks sa isip ni Shira. Hindi ito mabilis, hindi ito mapusok. Ito ay malambot, maingat, at puno ng pagsuyo. Isang halik na nagbubura sa 10 taong pangungulila. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako, ligtas ka na. Tumugon si Shira. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg ni Vice, hinayaan ang sarili na mahulog ng tuluyan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang sana, natagpuan nila ang kanilang sa wakas. Lumulutang sa saya si Shira habang nagmamaneho pawi si Vice. Magkahawak kamay sila sa loob ng kotse. Paminsan-minsan ay iniaangat ni Vice ang kamay ni Shira para halikan ang likod ng palad nito. Bukas, sabi ni Vice habang papasok sila sa gate ng subdivision. Ipapakilala na kita officially sa media bilang Mrs. Lizares,
Hindi bilang fake wife, kundi bilang, basta, Mrs. Lizares ko. Napangiti si Shira. Excited ka naman masyado, Mr. CEO. Siyempre, 10 years in the making to. Pagpasok nila sa mansyon, handa na sana si Shira na ikwento sa mga bata ang nangyari. Inaasahan niya ang pang-aasar ng mga ito, pero pagbukas nila ng main door, katahimikan ang sumalubong sa kanila. Walang tumatakbong mga bata, walang ingay ng TV. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo sa sofa ang isang lalaki. Nakayuko ito hawak ang isang makapal na folder. Sa paanan niya, nakaupo ang 4 na bata, sina Lucas, Liam, Lance at Leo, na mukhang takot na takot. Nag-angat ng tingin ng lalaki nang marinig ang pagpasok nila. Si Jigs, ang pinsan ni Shira, pero wala ang pamilyar na masiyahing ngiti ni Jigs. Ang mukha nito ay madilim, galit at puno ng pagkabigo. Jigs! Tawag ni Shira, biglang kinabahan. Anong ginagawa mo dito? Bakit gising pa ang mga bata? Tumayo si Jigs. Hindi siya tumingin kay Shira. Ang matatalim niyang mata ay nakapako kay Vice. Vice Lizares. Banggit ni Jigs sa pangalan ng asawa niya na parang lason sa bibig nito. Ramdam ni Shira ang pagtigas ng katawan ni Vice sa tabi niya. Binitawan ni Vice ang kamay niya. Jigs, let's talk outside. Mabilis na sabi ni Vice. Bakas ang panik sa boses nito. Wala tayong pag-uusapan sa labas. Sigaw ni Jigs. Itinaas niya ang hawak na folder. Dapat malaman ni Ate Shira ang totoo. Dito. Ngayon. Anong totoo? Tanong ni Shira. Lumapit siya kay Jigs. Jigs, ano yan? Tinignan ni Jigs si Shira. May awa sa mga mata. Ate, akala natin tadhana ang naglapit sa inyo. Akala natin, swerte lang na nahanap ng mga bata ang tatay nila. Binuksan ni Jigs ang folder at inilabas ang isang dokumento na may tatak na Confidential, Lizares Medical Center. Ate, hindi coincidence ang lahat. Nanginginig na sabi ni Jigs. Si Vice, siya ang may-ari ng ospital kung saan ka nagpa-IVF at siya mismo ang nag-utos na palitan ang donor file mo para siya ang mapili mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shira. Tumingin siya kay Vice, naghihintay ng pagtanggi. Naghihintay na sabihin nitong kasinungalingan lang ang lahat. Pero nakayuko lang si Vice. Hindi makatingin sa kanya. At hindi lang yon. Dagdag ni Jigs, sabay tapon ng mga litrato sa center table. Mga litrato ni Shira, mamang buntis, habang nanganganak. Habang nagpapalit ng lampin sa maliit na apartment. Mga litratong kuha mula sa malayo. 10 taon kanyang pinasusundan, ate. Alam niya kung nasaan ka. Alam niya kung gaano ka nahirapan. Pero pinanood ka lang niya na parang isang reality show. Napaatras si Shira. Tinitigan niya ang lalaking kakahalik lang sa kanya kanina. Ang lalaking akala niya ay hulog ng langit. Vice! Bulong ni Shira. Garalgal ang boses. Totoo ba? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Vice. Puno ng takot at pagsisisi ang mga mata nito. Shira, let me explain. Sa sagot na yon, gumuho ang mundo ni Shira sa pangalawang pagkakataon. Parang bombang sumabog sa loob ng sala, pero walang usok, walang apoy. Tanging ang nakakabinging katahimikan ang naiwan matapos ilapag ni Jigs ang mga ebidensya. Nakatitig si Vice sa mga litrato sa center table. Litrato ni Shira na naghihintay ng jeep habang buntis. Litrato ni Shira na nakapila sa charity ward. Litrato ng resibo ng ospital na may pirma ng isang anonymous donor. Gusto niyang sunugin ang mga litratong yon. Gusto niyang bawiin ang oras. Pero huli na. Ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon, mga matang kanina lang, ay puno ng pagmamahal, ay puno na ng pandidiri. Vice, basag na boses ni Shira, magsalita ka. Sabihin mong hindi totoo. Lumapit si Vice. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Shira, pero umatras ito na parang may nakakahawang sakit si Vice. Shira, please,
Makinig ka muna. Pagsusumamo ni Vice, ginawa ko yun para sa'yo. Para sa akin. Tumawa ng mapait si Jigs. Para sa kanya? Kaya pala pinanood mo lang siyang maghirap ng 10 taon? Kaya pala hinayaan mo siyang magkandara pa sa pagtatrabaho habang ikaw, nakaupo sa aircon mong opisina, naglalaro ng Sims sa totoong buhay? Hindi totoo yan. Sigaw ni Vice. Hinarap niya si Jigs, pero ang galit niya ay walang laban sa katotohanan. Humarap siya ulit kay Shira. Shira, oo. Alam ko. Alam ko kung nasaan ka. Alam ko ang pinagdadaanan mo, pero hindi ako pwedeng lumapit. Bakit? Sigaw ni Shira. Tumulo na ang luha nito. Bakit hindi ka lumapit? Bakit kailangang sa dilim? Bakit kailangang manipulahin mo ang buhay ko? Dahil sa mama ko. Natigilan sila. Huminga ng malalim si Vice. Ang dibdib niya ay sumisikip sa bigat ng tinatago niyang sikreto. Noong college, alam ni mama na gusto kita. Pag-amin ni Vice, nakayuko. Nagbanta siya. Kapag nilapitan kita, sisirain niya ang pamilya mo. Tatanggalan niya ng scholarship ang mga kapatid mo. Ipapasara niya ang maliit na tindahan ng tatay mo. Kilala mo si Mama, Shira. Kaya niyang gawin yun. Tumingala si Vice, naghahanap ng awa sa mga mata ni Shira. Kaya lumayo ako, pero hindi kita matiis. Nung nalaman kong gusto mong magkaanak sa pamamagitan ng IVF, pero kulang ang pera mo, ginamit ko ang connection ko. Pinalitan ko ang donor file para ako ang mapili mo. Binayaran ko ang bills mo ng palihim. Iyon lang ang paraan na alam ko para maging parte ako ng buhay mo nang hindi nalalaman ni Mama. Akala ni Vice, maiintindihan ni Shira. Akala niya, makikita nito ang sakripisyo niya. Pero isang malakas na pak ang dumapo sa pisngi niya. Nabaling ang mukha ni Vice sa lakas ng sampal. Namanhid ang pisngi niya, pero mas masakit ang naramdaman niya sa puso. Ang kapal ng mukha mo, bulong ni Shira. Ang boses nito ay nanginginig sa galit. Tingin mo ba dapat pa akong magpasalamat? Na parang utang na loob ko pa na naging anonymous donor ka? Shira, hindi mo ako tinulungan, Vice. Ninakawan mo ako ng choice. Hinampas ni Shira ang dibdib ni V. Buhay ko to, katawan ko to, mga anak ko to. Pero ginawa mong laruan. Pinanood mo kaming maghirap habang ikaw... Ano? Feeling mo bayani ka dahil nagbabayad ka ng bills? Minahal kita, Shira. Mahal pa rin kita. Hindi pagmamahal yan. Sigaw ni Shira sa mukha niya. Ang pagmamahal, hindi nanonood sa dilim. Ang pagmamahal, hindi nagmamanipula. Obsession yan, Vice. Control. At ayoko na. Ayoko nang maging puppet mo. Tumalikod si Shira at naglakad papunta sa mga bata na nakahawak kay Jigs. Jigs, tulungan mo ako. Iligpit mo ang mga gamit ng mga bata. Aalis na tayo ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Vice. Shira, hindi. Gabi na. Bumabagyo sa labas. Saan kayo pupunta? Kahit saan, wag lang dito. Sagot ni Shira nang hindi lumilingon. Mabilis na umakyat si Shira sa taas. Sumunod si Jigs. Naiwan si Vice kasama ang 4 na bata. Nakatingin sila sa kanya. Si Lucas, na laging matapang, ay mukhang disappointed. Si Liam, na laging malambing, ay umiiyak. Si Lance at Leo, nagtatago sa likod ng sofa. Papa, tawag ni Liam. Bad guy ka ba? Parang sinaksak ang puso ni Vice. Lumuhod siya at akmang yayakapin si Liam. Hindi, anak. Hindi. Nagkamali lang si Papa. Please, huwag kayong umalis. Pero umatras si Liam. Sabi ni Mama, bad guy lang ang nagsisinungaling. Wala pang 5 minuto, bumaba na si Shira, dala ang isang malaking bag. Bit-bit ni Jigs ang iba pang gamit. Hinarang ni Vice ang pinto. Shira, please, huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Vice. Lumuhod siya sa harap ni Shira. Ang CEO na tinitingala ng lahat ay nakaluhod ngayon. Umiiyak, nagmamakaawa. Kung galit ka sa akin, saktan mo ako. Murahin mo ako.
Pero wag mong ilayo ang mga bata. Wag kang umalis. Tinitigan siya ni Shira. Ang mga mata nito ay wala ng luha, pero puno ng pagod. Alam mo ba kung ano ang masakit, Vice? Tanong ni Shira. Naniwala ako eh. Kanina lang, naniwala ako na totoo tayo. Na totoo ang tayo. Pero na-realize ko, kung kaya mong magsinungaling ng 10 taon, paano ako maniniwala sa sinabi mong mahal mo ako kanina? Totoo yun, Shira. Maniwala ka. Umiling si Shira. Para sa kaligtasan ng mga bata at para sa dignidad ko, aalis kami at parang awa mo na, Vice. Kung may natitira ka pang respeto sa akin, wag mo na kaming sundan. Tinulak ni Jigs si Vice paalis sa pinto. Tabi, utos ni Jigs. Wala nang nagawa si Vice. Nangihina ang mga tuhod niya. Pinanood niya ang paglabas ng mag-iina sa malaking pintuan ng mansyon. Bumabagsak ang malakas na ulan sa labas. Walang dalang payong sina Shira. Basa na sila agad pagtapak pa lang sa driveway. Nakita ni Vice kung paano binuhat ni Jigs si Leo. Kung paano inakbayan ni Shira sina Lucas at Liam. Naglakad sila palayo sa liwanag ng mansyon, palusong sa dilim at lamig ng gabi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang habulin sila. Gusto niyang gamitin ang lahat ng pera at gwardya niya para pigilan sila. Pero naalala niya ang sinabi ni Shira. Obsession yan. Control. Kung pipigilan niya sila ngayon, pinapatunayan lang niya na tama si Shira. Napaupo si Vice sa malamig na sahig. Ang tunog ng ulan at kulog sa labas ay parang pangungutya sa kakanya. Wala na. Wala na ang ingay ni Lance. Wala na ang talino ni Lucas. Wala na ang lambing ni Liam at Leo. At higit sa lahat, wala na ang init ng pagmamahal ni Shira. Ang mansyon ay bumalik sa dati. Malaki, malinis, mayaman, at walang laman. Tinignan ni Vice ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Ang tanga mo, Vice! Bulong niya sa sarili habang humahagulgol. Ang tanga-tanga mo. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng mesa, naiwan ang silver hair clip ni Shira. Hindi niya ito dinala. Iniwan niya ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanila sa nakaraan. Ito ang huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Tapos na. Amoy alikabok at lumang kahoy ang bumungad kay Shira paggising niya. Hindi malambot na kama ng mansyon ang hinihigaan niya, kundi isang manipis na foam sa sahig ng maliit na apartment ng kaibigan ni Jigs sa Quiapo. Maingay sa labas. Dinig na dinig ang busina ng mga jeep at sigawan ng mga tindero, malayo sa tahimik at payapang umaga sa Forbes Park. Bumangon si Shira at tinignan ang 4 na bata. Natutulog sila ng dikit-dikit, yakap ang isa't isa para sa init. Si Liam, humihikbi pa rin kahit tulog. Parang pinipiga ang puso ni Shira. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Tama bang ilayo ko sila sa ama nila dahil lang sa pride ko? Ate! Bulong ni Jigs mula sa kusina. May hawak itong supot ng pandesal. Kain na muna kayo. Pagkatapos nito, diretso na tayo sa terminal ng bus. Uuwi tayo sa probinsya. Doon, hindi tayo mahahanap ni Vice. Tumango si Shira. Kinuha niya ang pandesal, pero parang bato ito sa lalamunan niya. Mama! Gising ni Leo ang bunso. Namumula ang mga mata nito. Uuwi na ba tayo kay Papa? Ayoko dito. Mainit. Lumapit si Shira at hinaplos ang buhok ng anak. Anak, hindi na tayo babalik doon. Dito na tayo. Kasama si Tito Jigs. Pero sabi ni Papa, love niya tayo. Sabat ni Lucas, nagising na rin pala. Nakaupo ito sa sulok, yakap ang tuhod. Sinungaling ba talaga si Papa? Hindi nakasagot si Shira. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang taong nagparamdam sa kanila ng pagmamahal ay siya ring taong nagmanipula sa buhay nila? Bago pa makasagot si Shira, may kumatok ng malakas sa pinto. Tok! 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 Napatalon si Shira.
Nagkatinginan sila ni Jigs. May inaasahan ka ba? Bulong ni Shira. Wala, sagot ni Jigs, kinakabahan. Kumuha ito ng walis tambo bilang sandata. Sino yan? Pulis! Buksan niyo ang pinto! Sigaw ng isang lalaki sa labas. Kinabahan si Shira. Pulis? Bakit may pulis? Dahan-dahang binuksan ni Jigs ang pinto. Pero hindi pulis ang bumungad sa kanila. Isang grupo ng kalalakihang nakabarong at naka-shades. At sa gitna nila, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng itim na dress at pearls na tila diring-diri sa inaapakan niyang sahig. Si Doña Esmeralda. Oh, thank God, sabi ni Doña Esmeralda habang nagtatakip ng ilong gamit ang panyo. Nahanap din namin kayo. Kunin ang mga bata. Teka, anong karapatan niyo? Sigaw ni Shira. Hinarang niya ang sarili sa mga anak. Karapatan? Tumawa ng nakakainsulto ang matanda. Naglabas ito ng papel. Temporary custody order. Ibinigay ng korte kaninang umaga lang. Unfit mother ka, Shira. Dinala mo ang mga tagapagmana ng Lizares sa ganitong lungga. Pinasasakitan mo sila. Hindi totoo yan. Hindi niyo sila makukuha. Sigaw ni Jigs, akmang papaluin ng walis ang lalaking lumapit. Pero mabilis na nahawakan ng bodyguard ang kamay ni Jigs at itinulak ito palayo. Tumama ang likod ni Jigs sa pader. Jigs! Sigaw ni Shira. Sumugod ang mga lalaki. Hinawakan nila sina Lucas at Liam. Mama! Mama! Iyak ni Liam habang hinihila siya ng malaking lalaki. Bitawan niyo ang kapatid ko. Sigaw ni Lance. Kinagat ang kamay ng humahawak sa kanya. Aray! Sigaw ng bodyguard sabay tulak kay Lance. Nagkagulo ang maliit na kwarto. Sigawan. Iyakan. Basagan ng gamit. Si Shira, parang tigreng nakikipagbuno. Kinakalmot, sinusuntok, at tinutulak niya ang sinumang humawak sa mga anak niya. Pero babae lang siya laban sa 4 na malalaking bodyguard. Leo! Takbo! Sigaw ni Shira nang makitang lalapitan ng isang lalaki ang bunso. Tumakbo si Leo papunta sa hagdanan sa labas ng pinto. Mabilis siyang hinabol ng bodyguard. Bata, pumalik ka dito. Sa takot ni Leo, hindi niya napansin ang sirang baitang ng hagdanan ng lumang apartment na out of balance ang bata. Nakita ni Shira ang lahat sa slow motion. Ang pagkadulas ng paa ni Leo. Ang pagbagsak ng maliit nitong katawan. Ang paggulong nito sa matarik na hagdanan. Blag! 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 Tumahimik ang lahat. Nakahiga si Leo sa paanan ng hagdanan. Hindi ito gumagalaw. Leo! Ang tili ni Shira ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Isang tili ng inang nasasaktan. Mabilis siyang tumakbo pababa. Halos liparin ang hagdan. Lumuhod siya sa tabi ni Leo. May dugo sa noo ng bata at ang braso nito ay nakabali sa hindi natural na posisyon. Leo, anak, gumising ka. Tapik ni Shira sa pisngi ng anak, nanginginig ang buong katawan, naliligo sa sariling luha. Tulong! Tulungan niyo kami! Nagising si Leo at humagulgol sa sakit. Mama! Masakit! Mama! Natigilan sina Doña Esmeralda sa taas. Nakita ng matanda ang dugo. Namutla siya, pero agad ding bumalik ang tigas ng mukha. Dalhin siya sa kotse ko, utos ni Doña Esmeralda. Dadalhin natin siya sa St. Luke's. Pero Shira, hindi ka kasama. Kapag sumama ka, ipapakulong kita sa kidnapping. Hayop ka! Sigaw ni Shira, yakap-yakap si Leo. Hayop ka! Apo mo to! Nasasaktan siya! Kaya nga ililigtas ko siya mula sa'yo, sagot ni Doña Esmeralda. Pumirma ka sa waiver na isinusuko mo ang custody at gagamutin namin siya. Kung hindi, bahala kang maghanap ng ospital na tatanggap sa inyo na walang down payment. Napatingin si Shira kay Leo na namimilipit sa sakit. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Kung dadalhin niya ito sa public hospital, baka matagalan, baka lumala. Pero hindi niya pwedeng ibigay ang anak niya sa demonyong ito.
Kinuha ni Shira ang cellphone niya. Nanginginig ang mga daliri niya na puno ng dugo ni Leo. Isa lang ang taong pwedeng tumapos nito. Isa lang ang taong kayang bumangga kay Doña Esmeralda. Kahit galit siya, kahit wasak ang puso niya, kailangan niya ito ngayon. Dinial niya ang number. Isang ring lang, sumagot agad. Shira, nasaan ka? Please, kausapin mo ako. Vice, hagulgol ni Shira. Si Leo nahulog. Maraming dugo. Vice, tulungan mo kami. Nandito ang mama mo. Kinukuha niya sila. Narinig ni Shira ang pagbagsak ng kung ano sa kabilang linya. At ang boses ni Vice na nagbago, mula sa pagmamakaawa, naging boses ito ng isang halimaw na nagising. Nasaan kayo? Sa emergency room ng pinakamalapit na ospital na pinilit pagdalhan ni Shira kay Leo sa tulong ng mga kapitbahay habang hinaharang sina Doña Esmeralda. Nagkakagulo. Nakatayo si Doña Esmeralda sa hallway kasama ang mga abogado niya. Doc, ilipat niyo ang apo ko sa private suite. Utos ni Doña Esmeralda sa resident doctor. At paalisin niyo ang babaeng yan. Wala siyang pambayad. Nakaharang si Shira sa pinto ng ER cubicle kung saan ginagamot si Leo. Yakap niya sina Lucas, Liam, at Lance. Hindi kayo lalapit, sigaw ni Shira, kahit pagod na siya. Hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Security, remove her. Utos ng abogado ni Doña Esmeralda. Lalapit na sana ang mga hospital guard para paalisin si Shira. Handa nang lumaban si Shira kahit mamatay siya. Pero biglang bumukas ng padabog ang main entrance ng emergency room. Bam! Tumama ang pinto sa pader. Lahat ay napalingon. Pumasok si Vice Lizares. Basa siya ng ulan. Magulo ang buhok. Nakapambahay lang at nakatsinelas. Na tila tumakbo lang palabas ng bahay ng walang lingon-lingon. Pero ang aura na dala niya ay sapat na para magpayuko sa lahat ng tao sa kwarto. Ang mga mata niya ay madilim, matalim, at nakapako sa iisang tao. Sa nanay niya, Vice, bati ni Doña Esmeralda. Medyo kinabahan pero pilit nagpapatapang. Good, nandito ka na. Sabihin mo sa babaeng yan na... Naglakad si Vice, nilampasan niya ang kanyang ina. Hindi niya ito tinignan. Hindi niya ito kinibo. Dumiretso siya kay Shira. Nakita niya ang dugo sa damit ni Shira. Nakita niya ang takot sa mata ng 3 anak na nakayakap dito. At narinig niya ang iyak ni Leo mula sa loob ng kurtina. Lumuhod si Vice sa harap ni Shira. Hinawakan niya ang pisngi nito na may bahid ng dugo at luha. Nandito na ako. Bulong ni Vice, basag ang boses. Sorry kung wala ako kanina. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Humarap siya sa mga gwardya, sa mga abogado at sa kanyang ina. Nagbago ang anyo ni Vice. Kung kanina ay isa siyang nag-aalalang ama, ngayon ay isa na siyang hari na handang pumatay para sa kanyang kaharian. Simula ni Vice, ang boses ay mababa pero umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng ospital. Sino ang may gawa nito sa anak ko? Walang nakasagot. Pati ang hangin ay natakot dumaan. Walang sumagot sa tanong ni Vice. Ang katahimikan sa hallway ng ospital ay binasag lang ng tunog ng takong ni Doña Esmeralda na humakbang palapit. Hindi ito nagpatinag sa galit na nakikita nito sa mukha ng anak. Vice, simula ng ina niya, ang boses ay matigas pa rin. Huwag kang mag-eskandalo dito. Tignan mo ang nangyari sa apo ko dahil sa kapabayaan ng babaeng yan. Kung hindi ko sila sinundan, baka sa kangkungan na pinulot ang mga tagapagmana mo. Napatingin si Vice kay Shira. Nanginginig ito sa tabi. Yakap ang 3 bata, habang ang damit ay may mantsa ng dugo ni Leo. Isang matalim na sakit ang kumirot sa dibdib ni Vice. Hindi dahil sa sinabi ng ina niya, kundi dahil sa realization na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung naging matapang lang sana siya noon pa, hindi na aabot sa ganito.
Binalik niya ang tingin sa ina. Umuwi na kayo, Mama. Mahinahong sabi ni Vice, pero ang lamig ng boses niya ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Ano? Nanlaki ang mata ni Doña Esmeralda. Pinapaalis mo ako? Nandito ako para iligtas ang pamilya natin. Ang kumpanya. Vice, kapag nanatili ang mga batang yan sa puder ng babaeng yan, mawawalan sila ng future. Future? Tumawa ng mapakla si Vice. Humakbang siya palapit sa ina hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ang mga abogado at bodyguard ay umatras sa takot. Anong klaseng future ang ibibigay niyo sa kanila, Mama? Isang future kung saan kontrolado niyo ang bawat galaw nila? Kung saan pipiliin niyo kung sino ang papakasalan nila? Kung saan bawal silang magmahal ng totoo? Natigilan si Doña Esmeralda. Ginagawa ko lang kung ano ang makakabuti sa Lizares name. Damn the Lizares name, sigaw ni Vice. Ang boses niya ay dumagundong sa koridor. Napasinghap ang mga nurse at pasyente sa paligid. Sawang-sawa na ako, Mama. Buong buhay ko. Sunod-sunuran ako sa inyo. Pinili ko ang kursong gusto nyo. Pinatakbo ko ang kumpanyang gusto nyo. Pati puso ko. Sinubukan niyong diktahan, pero hindi sa pagkakataong ito. Tinuro ni Vice sina Lucas, Liam, Lance, at ang pinto kung nasaan si Leo. Sila ang pamilya ko, si Shira ang pamilya ko. Kung ang kapalit ng pagiging Lizares ay ang pagkawala nila, then I quit. Namutla si Doña Esmeralda. Hindi mo gagawin yan. Mawawalan ka ng mana. Tatanggalin kita bilang CEO. Hinubad ni Vice ang suot niyang mamahaling relo. Regalo ng ina niya noong naging CEO siya at inabot ito sa matanda. Sa'yo na ang kumpanya. Sa'yo na ang pera. Sa'yo na ang titulo. Kaya kong magsimula sa wala, basta kasama ko sila. Pero ikaw, Mama, sa laki ng mansyon mo at sa dami ng pera mo, sino ang makakasama mo? Hindi nakagalaw si Doña Esmeralda. Hawak ang relo, naramdaman niya ang bigat ng desisyon ng anak. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na niya hawak sa leeg si Vice. Tinalikuran ni Vice ang ina. Guards, escort Mrs. Lizares out, or I will call the police for trespassing and harassment. Walang nagawa ang matanda. Sa kahihiyan at pagkatalo, tumalikod ito at naglakad palayo. Kasunod ang kanyang mga abogado. Ang tunog ng kanyang takong ay pahina ng pahina hanggang sa tuluyan nang nawala. Nakahinga ng maluwag si Vice. Parang nabunutan siya ng tinik na 10 taon nang nakabaon sa lalamunan niya. Humarap siya kay Shira. Nakatayo pa rin si Shira. Tulala. Hindi makapaniwala sa narinig. Lumapit si Vice, dahan-dahan. Takot na baka itulak siya ulit palayo. Shira, bakit mo ginawa yon? Tanong ni Shira. Mahina ang boses. Ang kumpanya mo. Ang lahat ng pinaghirapan mo. Lumuhod si Vice sa harap ni Shira at ng mga bata. Hindi dahil nagmamakaawa siya, kundi dahil gusto niyang maging pantay ang tingin nila. Wala yung kwenta kung wala kayo, sagot ni Vice. Tumingin siya sa mga mata ni Shira. Shira, patawarin mo ako. Hindi dahil sa ginawa ko noon, kundi dahil sa kaduwagan ko. Hinawakan ni Vice ang kamay ni Shira. Malamig ito, pero hindi na ito bumitaw. Tama ka. Control freak ako. Manipulative ako. Kasi, takot na takot ako, Shira. Takot ako na kapag lumapit ako sa iyo noon, sisirain ni Mama ang buhay mo. Takot ako na kapag nalaman mong ako ang donor, tatakbo ka palayo. Takot ako na hindi ako sapat para maging ama na kailangan nila. Tumulo ang luha ni Vice. Ang luha na matagal niyang pinigil. Pero nung nakita kong umalis kayo kagabi, nung nakita ko ang dugo kay Leo kanina, na-realize ko na mas nakakatakot pala ang mabuhay nang wala kayo. I loved you from afar for 10 years, Shira. But I want to love you up close for the rest of my life. Kahit wala ng pera, kahit wala ng posisyon, basta hayaan mo lang akong bumawi. Natahimik si Shira. Tinitigan niya si Vice.
Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi at ang katotohanan sa mga mata nito. Naramdaman ni Vice ang maliliit na kamay na pumatong sa balikat niya. Si Liam at si Lucas. "Papa," sabi ni Liam. Pinupunasan ng luha sa pisngi ni Vice. "Huwag ka na cry. Bati na kayo ni Mama." "Oo nga'y pa," dagdag ni Lance. "Ang cool mo kanina. Para kang action star nung pinalayas mo si Lola Dragon." Natawa ng kaunti si Shira sa sinabi ni Lance. Isang tawa na may halong iyak. Hinaplos ni Shira ang buhok ni Vice. "Tumayo ka na dyan. Nakakahiya sa mga nurse." Tumayo si Vice pero hindi niya inalis ang tingin kay Shira. "Shira, may pag-asa pa ba?" Huminga ng malalim si Shira. Tumingin siya sa pinto ng ER room kung saan nailipat na si Leo sa regular room. Ligtas at natutulog na. "Hindi madaling kalimutan ang 10 taon, Vice." Tapat na sabi ni Shira. "Masakit pa rin at hindi ko alam kung kailan mawawala ang galit ko." Bumagsak ang balikat ni Vice. "Naiintindihan ko." Pero dugtong ni Shira. Nag-angat ng tingin si Vice. "Nakita ko kung paano mo ipinaglaban ang anak natin kanina." Sabi ni Shira. May maliit na ngiti sa mga labi. "At nakita ko kung paano mo tinalikuran ang lahat para sa amin. Siguro, sapat na yon para sa isang simula." "Simula?" tanong ni Vice, nabuhayan ng loob. "Oo, simula," sagot ni Shira. "Hindi bilang mag-asawa, hindi bilang CEO at hamak na babae, kundi bilang Vice at Shira, magulang ni na Lucas, Liam, Lance at Leo." Inabot ni Shira ang kamay niya. "Hi, ako si Shira. Nice to meet you, Vice." Napangiti si Vice. Kinuha niya ang kamay ni Shira at hinalikan ito. Parang ito ang unang beses na naghawak ang mga kamay nila nang walang halong kasinungalingan. "Nice to meet you too, Shira," sagot ni Vice. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto ni Leo. Lumabas ang doktor. "Mr. and Mrs. Lizares," tawag ng doktor. Nagkatinginan sina Vice at Shira. "Mrs. Lizares, dati, tunog kontrata lang yon. Ngayon, parang musika na sa pandinig." "Gising na po ang pasyente," sabi ng doktor. Hinahanap po ang papa niya. Hindi na nagdalawang isip si Vice. "Tara." Sabay silang pumasok sa kwarto. Pagpasok nila, nakita nila si Leo na nakaupo. May benda ang ulo at semento ang braso, pero nakangiti nang makita sila. "Papa! Mama!" tawag ni Leo. Tumakbo ang tatlong kapatid, papunta sa kama. Lumapit si Vice at Shira at yumakap sa kanila. Isang mahigpit na group hug. Sa gitna ng amoy ng gamot at hospital bed, naramdaman ni Vice ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Hindi ito nabibili ng pera. Hindi ito nakukuha sa boardroom. Ito ang tahanan. At sa wakas, nakauwi na siya. Pero habang masaya silang nagtatawanan, napansin ni Vice na tahimik si Shira habang nakatingin sa kanya. May halong pag-aalangan pa rin sa mga mata nito. Alam ni Vice na mahaba pa ang lalakbayin niya para makuha ng buo ang tiwala ni Shira. Pero handa siyang maghintay kahit gaano katagal. "Shira!" bulong ni Vice habang nagkukulitan ng mga bata. "Thank you." Tumingin si Shira sa kanya. "Para saan?" "Sa second chance. Pangako, hindi ko nasasayangin to." Ngumiti si Shira, pero hindi siya sumagot. Sa halip, inabot niya ang isang bagay mula sa bulsa ng jeans niya, ang silver hair clip. "Naiwan mo kagabi," sabi ni Shira. "Ingatan mo iyan, kasi kung mawala yan ulit, baka mawala na rin ako." Kinuha ni Vice ang clip at mahigpit itong hinawakan. Isang babala at isang pag-asa. Amoy sunog na bawang. Iyon ang gumising kay Shira sa isang Sabado ng umaga. Hindi amoy ng aircon at mamahaling linen ng mansyon, kundi ang mainit at medyo masangsang na amoy ng kusina sa bago nilang inuupahang bahay. Maliit lang ito kumpara sa Forbes Park. 2 palapag, may maliit na bakuran at walang pool. Pero para kay Shira,
Ito ang pinakamagandang bahay sa mundo. Dahil dito, walang CCTV, walang bodyguards, at walang Doña Esmeralda. Bumangon siya at nagunat. Dinig niya ang kalampag ng mga kaldero mula sa baba, kasabay ng tawanan ng mga bata. "Papa, sunog na yung hotdog!" Sigaw ni Lance. "Hindi yan sunog. Caramelized ang tawag dyan." Depensa ng isang pamilyar na boses. Napangiti si Shira. Bumaba siya ng hagdan at sumandal sa hamba ng pinto ng kusina. Ang eksenang naabutan niya ay sapat na para tunawin ang puso niya. Si Vice Lizares, ang dating kinatatakutang CEO na hindi marunong magtimpla ng sariling kape, ay nakasuot ngayon ng kulay pink na apron na may print na "Kiss the Cook." Pawisan ito. May harina sa pisngi at seryosong-seryoso sa pagbabaligtad ng hotdog at sinangag. Sa paligid niya, ang 4 na halimaw, sina Lucas, Liam, Lance at Leo ay tumutulong o nanggugulo. Si Leo, na magaling na ang braso, ay nag-aabot ng plato. "Good morning," bati ni Shira. Sabay-sabay silang lumingon. "Mama!" Sigaw ng 4 at tumakbo para yumakap sa kanya. Lumapit si Vice. Tinanggal niya ang apron at pinunasan ng pawis sa noo. "Sorry, medyo crispy yung breakfast," sabi ni Vice, medyo nahihiya. "Sanay na kasi ako sa boardroom, hindi sa frying pan." Lumapit si Shira at pinunasan ang harina sa pisngi ni Vice gamit ang hinlalaki niya. "Okay lang. Mas gusto ko naman ang crispy kaysa sa... Nagkatinginan sila. 1 taon na ang nakalipas mula noong umalis sila sa mansyon at sa ospital. 1 taon ng pag-a-adjust. 1 taon ng pagsisimula mula sa wala. Hindi naging madali. Tinutuon ni Vice ang banta niya. Iniwan niya ang kumpanya. Ibinenta niya ang mga personal niyang sasakyan at investments para makapagsimula ng isang maliit na tech startup. Walang yaya, walang driver. Silang dalawa lang ni Shira ang nagtutulungan sa pagpapalaki sa mga bata. At sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Shira ang pagbabago ni Vice. Hindi na ito ang lalaking nagmamanipula sa dilim. Ito na ang lalaking gumigising ng maaga para ipaghanda sila kahit na palaging sunog ang niluluto. "May sorpresa ako," bulong ni Vice, sabay kindat sa mga bata. "Ano yon?" tanong ni Shira. May kinuha si Vice sa bulsa niya. Isang maliit na kahita. Kinabahan si Shira. "Vice, wala tayong budget para sa alahas. Ang tuition ni Lucas..." "Shh!" saway ni Vice. Binuksan niya ang kahita. Hindi sing-sing na may malaking diamante ang laman nito, kundi isang sing-sing na gawa sa pilak. Simple, at may nakaukit na maliliit na pangalan sa loob. Lumuhod si Vice sa gitna ng magulo at mausok na kusina. "Shira Inares," panimula ni Vice, tumahimik ang mga bata. 1 taon na tayong nagpapanggap na okay lang ang sunog na hotdog ko. 1 taon na tayong magkasama sa hirap at sakto lang na ginhawa. Natawa si Shira habang tumutulo ang luha. "Dati, inalok kita ng kasal gamit ang kontrata at abogado," patuloy ni Vice. "Pero ngayon, inaalok kita ng kasal gamit lang ang puso ko. Wala na akong bilyones, Shira. Wala na akong mansyon. Pero ipapangako ko sa'yo, hinding-hindi ka na mag-iisa. Hinding-hindi ka na iiyak ng patago." Tumingin si Vice sa mga mata niya. "Will you marry me? For real this time? Walang expiry date. Walang conditions. Just us." Tinignan ni Shira ang sing-sing. Tinignan niya ang 4 na batang nakangiti at naghihintay. Tinignan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking minahal niya noon sa malayo at mas minahal niya ngayon sa malapitan. "Vice," singot ni Shira. "Kahit sunog pa ang luto mo habang buhay." "Oh, yes, papakasalan kita." Naghiyawan ang mga bata. "Yes, may cake na naman." Isinuot ni Vice ang singsing at tumayo para halikan si Shira. Isang halik na lasang bawang at hotdog. Pero ito ang pinakamatamis na halik sa buong buhay niya.
Pagkalipas ng 6 na buwan, ang simoy ng dagat ay humahaplos sa mukha ni Shira. Nakatayo siya sa dulo ng aisle na gawa sa buhangin. Walang red carpet, walang grand orchestra. Tanging ang tunog ng alon at ang acoustic guitar na tinutugtog ni Jigs ang musika. Napakaganda ng setting. Sunset sa isang simpleng beach resort sa Batangas. Ang mga bisita ay mga malalapit lang na kaibigan, ilang empleyado ng bagong kumpanya ni Vice, at syempre, ang pamilya ni Shira. Wala si Doña Esmeralda. Balita nila, nasa Europe ito, nagpapaka-busy sa social events para takpan ang lungkot ng pagiging mag-isa. Nagpadala ito ng regalo, isang mamahaling vase, pero hindi ito dumating. At okay lang iyon kay Vice. Nagsimulang maglakad si Shira. Sa unahan, naghihintay ang 4 na groomsmen. Si Lucas ang panganay, seryoso at gwapo sa kanyang maliit na suspenders. Si Liam, laging nakangiti. May hawak na basket ng bulaklak dahil nag-volunteer siya. Si Lance, naglalaro ng buhangin gamit ang sapatos, pero cute pa rin. At si Leo, ang ring bearer, maingat na maingat sa paghawak ng unan. At sa dulo ng altar, nagawa sa kawayan at bulaklak. Si Vice. Nakaharap ito sa dagat, pero nang maramdaman ang paglapit ni Shira, lumingon ito. Nakita ni Shira ang pamumula ng mga mata ni Vice. Umiiyak na naman ang iyakin. Nang makalapit si Shira, inabot ni Vice ang kamay niya. Mahigpit, mainit. Ang ganda mo. Bulong ni Vice. Sobrang ganda mo. Bolero. Bulong din ni Shira. Pero namula ang pisngi niya. Ang seremonya ay simple pero punong-puno ng tawanan at iyakan. Nang dumating ang palitan ng vows, huminga ng malalim si Vice. Shira, sabi ni Vice, hawak ang kamay niya. Dati, akala ko ang tadhana ay isang bagay na pwedeng bilhin o manipulahin. Akala ko, pwede kong isulat ang kwento nating dalawa gamit ang pera. Pero mali ako. Tumingin si Vice sa mga anak nila. Ang tadhana pala ay yung mga sandaling hindi planado. Yung biglang pagpasok ng 2 bata sa boardroom. Yung pagbasag ng vase. Yung pagtanggap mo sa akin kahit hindi ako karapat-dapat. Salamat, Shira. Salamat dahil tinuruan mo akong maging tao. Ipinapangako ko na sa bawat araw pipiliin kita. Pipiliin ko kayo. Paulit-ulit. Pinunasan ni Shira ang luha niya bago magsalita. Vice, nung college, akala ko pangarap lang kita. Isang bituin na hindi ko maabot. Pero na-realize ko, hindi ko kailangan ng bituin. Kailangan ko ng kasama sa dilim. Kailangan ko ng kamay na hahawak sa akin kapag pagod na ako. At ikaw yon. Ikaw ang greatest plot twist ng buhay ko. I love you, Vice. You may kiss the bride. Sigaw ng pari. Nakaibigan din ni Jigs. Hinalikan ni Vice si Shira habang pinalilibutan sila ng 4 na bata na yumayakap sa mga binti nila. Nagpalakpakan ang mga tao. Lumubog ang araw sa likod nila na nagpinta ng kulay kahel at lila sa langit. Perfect! Gabi na. Masaya ang reception. May sayawan, inuman, at kwentuhan sa ilalim ng mga parol. Naupo si Shira sa isang bench malayo sa ingay para magpahinga. Pinapanood niya si Vice na nakikipagsayaw kay Leo at Liam. Tawa ng tawa ang mga ito. Pagod na si Mrs. Lizares? Lumapit si Vice, may dalang 2 baso ng juice. Umupo ito sa tabi niya at inakbayan siya. Medyo, sagot ni Shira. Sumandal sa balikat ng asawa. Pero masaya. Masaya ako kung masaya ka, sabi ni Vice. Hinalikan nito ang buhok niya. Wala na akong mahihiling pa. Kumpleto na tayo. Tayo, ang 4 na boys. Solved na. Napangiti si Shira. Hinawakan niya ang kamay ni Vice at ipinatong ito sa tiyan niya. Kumunot ang noo ni Vice. Tumingin ito kay Shira, nagtataka. Vice! Bulong ni Shira.
Naalala mo ba nung sinabi mong gusto mo ng babae para naman may kakampi na ako sa bahay? Nanlaki ang mga mata ni Vice. Nabitawan niya ang baso ng juice. Wait, Shira? Seryoso? Tumango si Shira. Nagniningning ang mga mata. Positive, kaninang umaga ko lang nalaman. Oh my God! Sigaw ni Vice. Tumayo ito at napahawak sa ulo. Oh my God! Magiging tatay na naman ako? Panglima? Ayaw mo ba? Biro ni Shira. Anong ayaw? Gustong-gusto. Binuhat ni Vice si Shira at inikot-ikot ito. Walang pakialam kung pinagtitinginan sila ng mga bisita. May baby na naman kami. Sigaw ni Vice sa dagat. Magkaka-baby girl na kami. Napatigil sa pagsasayaw ang 4 na bata. Nagtinginan sila. Baby girl? Tanong ni Lucas. Yehey! May kalaro na ako ng manika. Sigaw ni Liam. Hala, dadami na naman ng diaper. Reklamo ni Lance pero nakangiti. Tumakbo ang 4 na bata palapit sa kanila. Niyakap nila ang tiyan ni Shira. Niyakap sila ni Vice. Sa gitna ng tawanan, yakapan at simoy ng dagat, napatingin si Shira sa langit. Naalala niya ang takot niya noon. Ang galit. Ang sakit. Pero ngayon, habang yakap siya ng lalaking dating akala niya ay project lang siya at pinalilibutan ng mga batang bunga ng isang scientific arrangement na naging tunay na himala, na-realize niya ang isang bagay. Minsan, ang tadhana ay dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan. Minsan, nakabalot ito sa sakit. Minsan, sa kasinungalingan. Pero kung handa kang magpatawad at magmahal, ang dulo nito ay palaging pamilya. Ready ka na ba sa round 2, Daddy Vice? Bulong ni Shira. Ngumiti si Vice, ang pinakamasayang nangiti na nakita ni Shira. Kasama ka? Always. Hinalikan siya ulit ni Vice habang sumasabog ang fireworks sa kalangitan. At dito, sa tunay na simula ng kanilang kwento, alam ni Shira na wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Kahit sino, kahit ano. Dahil sila ang Lizares family. At ito ang kanilang happy ending. Baka